Kasi kung ako ang tatanungin, ang ating mahal na presidente napakalusog ng pangangatawan at dire-diretso ang pagtatrabaho at pagbibigay ng mga magagandang programa sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi biruin niyo mga kababayan ito pong patungkol po sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, sabi po dito, PUB Program 2.0, sama-samang aksyon para sa mas maayos na transportasyon. Sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., pinapalakas ang net service contracting para sa mga drivers at commuters. Ito po ata mga kababayan yung pagkontrata sa mga PUB drivers o mga drivers mga kababayan ng mga LGU. Ibig sabihin, para may kita yung mga drivers, kukontratahin ng ating pamahalaan at ng mga local government para nang sa ganun mga kababayan, walang talo yung mga drivers at the same time nakakapagbigay na magandang serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin ng libre. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, sabi pa dito, LGU Partnership, Performance-Based System mga kababayan. So tuloy pa natin. Yan, tulong na umaabot sa lahat. Sa pakikipagtulungan ng Department of Transportation at mga LGU, mas mapapalawak ang programa. LGU-led initiative, libreng sakay program mga kababayan. So habang may libreng sakay, nababayaran ng mga lokal na pamahalaan yung ating mga jeepney driver na nakontrata po nila. Ano po? So sabi pa dito, hindi daw po lahat agad masasaklaw. Sa dami ng ruta sa bansa, hindi agad maisasama ang lahat sa programa. Libo-libong ruta nationwide. Kailangan ng local data at limitadong initial budget. Sabi pa dito, tuloy pa natin. Pinapalakas na tulong ng LGU. Hinihikayat ang mga LGU na magpatupad ng sarili nilang service contract programs na kung saan local route knowledge, mas mabilis na rollout, mas maraming beneficiaries at flexible implementation mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito ng gobyerno ng ating mahal na presidente, sama-samang biyahe sa Bagong Pilipinas. Ang net service contracting ay hindi lamang programa, ito ay sistemang pinapabilis para sa mga tao. Mga kababayan, kasi nga ang gusto ng ating mahal na Pangulo, mapagserbisyuhan ng mas maayos ang mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, at especially, mabigyan ng trabaho yung mga drivers po natin nang hindi po sila lugi sa kanilang mga pagbiyahe. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa rin sa ginawang maganda ng Marcos Administration at malaking tulong sa mga kababayang Pilipino po natin ay yung patungkol po sa LPG and kerosene now excise tax free na mga kababayan. So sabi po dito, simpleng bawas, malaking tulong. Sa Bagong Pilipinas, ang maliit na ginhawa araw-araw ang bumubuo sa mas malaking pagbabago para sa bawat pamilyang Pilipino. So yung pag-aalis ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene, malaking gaan po yan sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung gumagamit ng LPG mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, unti-unting gumagaan. Excise tax remove on LPG and kerosene. March 26, law enacted. April 26, public announcement. At sa Bagong Pilipinas, ang bawat hakbang nagpapababa ng gastos ay hakbang din ng pagpapalapit sa mas maginhawang kinabukasan. At ayon po yan mga kababayan sa Marcos Administration. Sabi ba dito, para sa bawat pamilyang nagtitipid, sa Bagong Pilipinas, bawat desisyon ay para sa ginhawa ng pamilya. Mas kaunting gastos, mas maraming pagkakataon para umasenso. Wala nang excise tax sa LPG at kerosene. Immediate price reduction na mga kababayan. So ngayon, bukod pa po sa usapin na yan, ang isa rin po sa talagang tinututukan ng Marcos Administration pagdating po sa usapin ng inspektura ay yung mas ligtas at mas maayos na daloy ng trapiko. So sabi dito, layunin ng proyekto na maiwasan ang stranded vehicle at traffic paralysis sa isa sa pinakamahalagang kalsada sa Maynila. Ayon po sa balita galing sa Bagong Pilipinas, aksyon kontra baha sa Rojas Boulevard mga kababayan ay tinututukan na rin ng Marcos Administration. Sabi pa dito, paghanda sa high tide at malakas na ulan. Isinasaalang-alang ang epekto ng high tide na nagpapalala ng pagbaha sa coastal area.
Tuloy pa natin. Solusyon sa matagal ng problema ng baha. Tinugunan ang dekada ng pagbaha sa Rojas Boulevard na kahit kaunting ulan ay nagdudulot daw po ng matinding pagbaha at dahil daw po sa Marcos administration, yan daw po mga kababayan ay tinutukan ng administrasyon ni PBBM sa pangunguna ng ating mahal na presidente at ng sekretary ng DPWH na si Secretary Vince Dizon. Sabi pa dito, integrasyon sa Luneta Pumping Station. Kinukonekta ang drainage system sa Luneta Pumping Station para sa mas episyenteng paglabas ng tubig papunta po sa Manila Bay. Para hindi nga naman bumaha mga kababayan, mas malakas na daloy ng tubig. Idinisenyo ang bagong sistema upang mas mapabilis at mas maparami ang tubig na maipadaloy palabas daw po ng lungsod. At kapag kayan mga kababayan ay nais sa katuparan, hindi nababahain ang Kamaynilaan dahil po sa ginagawang ito ng Marcos administration. So sabi pa dito, pagpapalit ng lumang drainage system, pinalitan ng mga luma at maliit na tubo na mas malaki at mas modernong high density polyethylene HDPE pipes mga kababayan na kung saan kapag malaki yung tubo, mas maraming tubig mga kababayan ang mailalabas papunta po sa Manila Bay mga kababayan. So yan po yung isa sa pinakamaganda na proyekto ng ating pamahalaan na mas mapapakinabangan pa ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga hindi ko maintindihan yung mga DD-shirt kung bakit patuloy po nilang sinisiraan ang Marcos administration ay tuloy-tuloy lang naman ang mga programa ng administrasyon ni PBBM. At saka take note, nagtatrabaho po lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan, lalo na itong pinagkatiwalaan ni PBBM na si Secretary Vince Dizon. Kita nyo naman kung paano po ito magtrabaho at kung paano po nito isipin ang mga kababayang Pilipino po natin na matulungan mga kababayan sa pamamagitan ng kanyang serbisyo publiko. So kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion nyo. Hingil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel mga kababayan, huwag nyo po sanang kalimutan, mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na huwag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po mga kababayan.